Ito yung bagong project natin. Ay itong lugar na to binabaha hanggang dito sa bewang, ano. Kaya nilagyan na ng puting sa ilalim. At ito ngayon, may mga kabilya yan, oh. Yan. Tapos sa ilalim niyan, sa ilalim ng puting may dalawang kabilya lang na nakaganon. Naka-welding yan sa ilalim. Tapos ganon din dito. Papailala ng hollow blocks yan na jack belt. Itong yung matibay na ano. Yan, sunod-sunod yan. Yung sukat nito mga 2 feet. 2 feet ang sukat nito, distansya nito. Dito. Yan, may balon kasi dyan. Nagkato na may balon pero nasakupin na namin yan. Ito. At dito. At meron siyang dito sa gitna. 10 feet by 10 feet pa lang to ginawa namin kasi may bahay kasi dito sa tabi. Kailangan step by step. So 20 feet by 20 feet kasi to. Ang laki nito. Kaya ang ginawa lang muna, pinagawa muna na may-ari ay 1/4 lang muna. So 10 by 10 lang muna. Mula dito hanggang doon, tsaka na lang. Kasi may bahay pa kasi dyan. Pag na-flooringan na to, anyway, makikita nyo naman guys. Ito na lang muna, partial lang, video lang muna. At mamaya magpapile na kami ng hollow blocks. Ito, D4 lang to. At ito ay matibay na hollow blocks. Kahit ihagis mo to. Kung makakalansing to guys sa tigas. Okay, let's go! Ito na ngayon guys. Ni-pilot na natin ang hollow blocks. Isang pile lang yan, paikot. At kita mo naman. Kaya may buhos dito sa ibabaw niyan dahil hindi nga pantay yung pagpile ng hollow blocks. At pinormahan natin ng tubular yan. Tapos binuhusan natin yan para mapantay siya. Manibil siya ba? Lahat yan para nibilado. Ito, kita nyo yan. Okay, para nibilado lahat. Tapos may ilagay yung kabilya kasi may mga kabilya to, ni-welding yung mga kabilya na yan. Ito, para matibay talaga. Ayan. Ni-weldingan yan. Pagkatapos yan ay patuloy na natin yung yung hollow blocks na i-file dyan. Bawat layer ng hollow blocks ay mayroon siyang kabilyang ganito. Ka-building. So, ang gagawin natin dyan, hanggang 2 file lang ng hollow blocks dito. 2 file na lang. Tapos magpo-flooring na tayo. Sunod guys, makikita nyo kung paano pag malapit na itong mag-flooring. Pero ililibel natin ibabaw lahat, pantay para bago tayo mag-flooring. Kasi nga yung tubig dito guys, mataas yung tubig dito pag umulan, magbabaha. So, hindi natin kailangan ng panambak kasi mahal ang panambak. At the same time, ganito na lang gawin natin. Bali, ang distance niyan, mula dyan hanggang dito is 2 feet yan. Mula dyan, 2 feet. Ito, 10 feet to, mula dyan hanggang doon. Tapos magdudugtong tayo ulit sa susunod pag natapos to. Ng 10 feet na naman doon. Tapos, doon na naman. Kasi 20 feet by 20 feet ang laki nito. So nga lang 1/4 lang muna yung ginawa natin. Kasi nga, may bahay pa dyan. Ito muna, yung balon doon, i-extend natin yung lobby nun para umabot hanggang sa flooring. Tapos lagyan natin ng culvert, manhole para pwedeng pumasok. Okay. Ito at sinahigan na natin guys. Kapagkita ko sa inyo, yung pinaka-frame na side ay good lumber yan na 1x2 lang yan. Tapos ipinako pa sa hollow blocks. Kapako lang yan, tapos nakatali yan sa kabilya dun sa ibabaw. Ganyan lang. Ito yung balon dito, nandito pa rin. Atakpan na natin yan para lagyan natin ng manhole para pwedeng magigib dyan pag kahit na nasa ilalim na ng bahay. At siguro baka bukas magbuhos na tayo. Kaya ito nga. Ayun. Nilagyan lang ng kawayan. Tapos lalagyan yan ng ng trapal. Para hindi lumusot yung
Ayan ang walang poste yan na guys. Bilyabi-lyabi lang yan. At dito na yung ginawa natin. Nagpa-flooring na kami. At ito nga. Yung mga kabilya dito sa floor. Pang flooring. Naka-welded yan. Kasi nandito lang kasi sa ground floor to. Ito may tabay dito. May balon dyan. So lalagyan namin ng box dyan. Box culvert. Para anytime pwede magigib. Balik kwarto siya pero nandiyan kasi yung balon eh. Kaya hindi na naman na pwedeng iwasan yung balon. Kaya nilagay na namin sa ilalim. Ito lang yun na semento kasi umulan kahapon. So naputol. So ito. Okay. Yung pangporma namin dito mga tubular na. Para straight talaga. Eskwalado yan. Yung pangporma na yan. Hanggang dun sa kabila. Para wala talagang kawala. Eskwalado at nibilado.